Mayong buntag sa tanan. Ginakulbaan jud kay ko ba? Tinud lang. Lahi din yung makulbaan ta kay kaduhat ang balik og CR. I thank the Lord first of all. It's a privilege to stand behind this pulpit of the Lord. I know ang mga great men of God, just like Pastor Josalba stood here preaching the word of God, encouraging the people. And it is a great privilege to be here, to stand behind this pulpit of the Lord. And it is the first time nga mubarog ko diri on Sunday. The last time I preached here, that was your midweek service. Salamat sa Ginoo nga naako diri karon sa iyang privilege and opportunity nga gihatag. Also, I want to thank Pastor Ray Sobrabas and the whole family, Ma'am Amethyst, Sir Rendel, Sir Joshua Ray, sa ilang kaayo o sa ilang kasing-kasing sa mission. And also the church. I am glad to see old faces here. When I was a Bible student pa sa dihang naapa ko sa young people in a group 5, kita na ko ang mga former group 5, kauban ako sa grupo. I am glad to see you. Og nakita po ko mga bag-o nga mga nawong. And salamat sa Ginoo nga ang church is buhi siya. O gadaghan, gatubo, gadaghan yun ang church tungod kay buhi siya, ga-expand yun siya in numbers. Amen? And salamat kaayo, labi na sa mga men, sa inyong support since Bible student ko, until naminyo ko. So, dili ta mo maisa-isa tanan. I forgot to thank you tung nakabarog ko diri a couple of years ago. That was during your midweek service. Bisan hantod karon nga naminyo ko, mauli ko diri. I am so blessed. No, mga men, palangga gyud kay ko ninyo. No, not only me but also my family. No, salamat Pastor Ray and family sa inyong pagpalangga. Church, sa inyong support, salamat kaayo. Naadid to sa mga kung mag-soul-winning usahay, mang problema pa pag-uli unsay ilong agon. Salamat ninyo, nag-support mo sa buluhaton dito. Nga kung mauli mi, dili na mi mang problema unsa mong lungagon. Di na mi mang problema unsa mong sudanon, magluto na lang mi. Pero naay mga kuan gid namo didto no, nga mga nagmisyon. Mulakaw mag-soul-winning pag-uli, mang problema pa unsa ang lutuon. Pero grasya kaluoy sa Dios, siya may nagtawag, ang Ginoo pod mag-provide. But my point is, salamat kaayo gyud sa inyong pagsuporta sa buluhaton dito sa CI. Naiusa ka laki ba namatay siya na si anak ug asawa. Kato nga laki, grabe to kabarumbado, abusado gid siya siyang asawa niya. Nang hinakiton kay siya siyang anak ba. Ingon nang nagwali kining namatay, buutan gid ni nga bana. Unya good provider ni sa iyang pamilya, mapinanggaon ni siya nga amahan siyang anak. Ingon dayon ang katong iyang mama, dong. Palihog tan-aw sa lungon ug imuha ba gitong papa? Ibasig na sayop taghaya ba di ni mao. Tindog mo palihog kauban sa inyong mga Biblia. In the book of 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 1 to 4. If you are there, say amen. Responsive reading, I'm going to read verse number 1 and you're going to read verse number 2 and so on, and then magdungan ta in verse number 4. Ang Biblia nagkanayon, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, in verse number 2. And in verse number 3, for I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. In verse number 4, altogether now, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Our loving Father, Lord, we thank you, we praise you, we glorify your name, exalting your name on high, knowing that we're nothing without you, Father. Lord, tagaimig langit nung kaalam karon nga kabuntagon aron sa pagsabot sa imong pulong o Dios. Abrihi ang matag kasing-kasing ug unahuna nga mahimo kaming madinawaton sa imong pulong karon nga kabuntagon. And Ginoo, sayod jud ka sa akong kapasidad. This is beyond myself, Lord. Pero nagpasalamat ko Ginoo nga sa akong kakulangon, ikaw ang mupuno o Dios. Ayaw tuguti nga imong alagad mo'y musakat. Ang imong alagad Ginoo mo paubos ug ang imong ngalan Kristo Jesus mo ay ma-magnify karon nga kabuntagon. I just commit you everything in Jesus' name we pray. Amen and amen. Lingkod mo palihog.
we're going to talk about the truth about salvation. When we say truth, kamatuuran, dili na mabali. No, si Pastor Lloyd yan niya, naghisgot siya og bakak. Sa dihang nag-action siya ganiha, mahitungod ato nga bayot og tumboy, nakahinumdum ko sa una siyang performance sa grupo, katong nag-costume siya bilang si Jack Sparrow. O daog gid sila ato nga grupo. I remember, just nag-flashback lang sa una-una, natanaw ko niya. Katong iyang action nga mura siya si Jack Sparrow sa una sa young people pa may. Pero ang iyang gisgutan bakak. Ang ato gisgutan karon is kamatuoran about salvation. Nganong kamatuoran man about salvation? It is because daghan kayo karong pagtulunan sayop nga views concerning salvation. Og mga isog ra ba kayo dito sa mga twice gisulong mi sa simbahan. Gisulong gid mi sa simbahan kay paundangon mi kay ang tinuod kuno nga simbahan nasulat sa Biblia, Church of Christ. Kay Church of Christ gidaw kuno ang nasulat sa Biblia. Siyempre, bilang pastor, wa gid nako sila pasudla sa simbahan, dito ra gid sila taman sa pantawan, ginan nako mamugos mong sulod karon magtawag gid kog pulis. Ako gid mong ipatulgon gid mong prisuhan. Kaduha mi gisulong dito. Tungod aning sayop nga pagtulunan concerning salvation. Napoy time na sulwining mi dito, gidalaan mi og sundang. Kay ngano kuno ang ilang kadiwa among gisulwining, I don't know kung ilaha ba tong kadiwa oron sa badia. Kaya nga mo ang tumong, mo-share laman mi sa pulong sa Ginoo may tungos kaluwasan. You know, one of the sayop nga view sa kaluwasan is kining by good works. Always nila ginaingon nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Tinuod man na kinahanglan man sa Biblia, but that doesn't talk about salvation. Kaya ang maayong buhat is the result of our salvation, not the requirements or prerequisite of our salvation. Dili gina pwede mahitabo nga maayong buhat requirements para ka maluwas. Kung dili ang kanang maayong buhat, maula na siya ang bunga tungod kay ikaw nakaangkon nas kaluwasan. Ila man to iso ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kay naa ko no ang verse number 10, for we are created in Christ Jesus into good works. Kung ato na siyang sabton, Ephesians 2, 8 and 9, una ka naluwas before ka naghimog maayo. Kaya ang kanang paghimog maayo, resulta na siya sa balang espiritu nga naa nimo. Let us, kanang quick naman siya, no? Pwede dili na i-flash. In Ephesians chapter 1, verse number 13, nag-ingon gid diha nga, human ikaw nito kay Jesus Christ, gisilyuhan ka sa balang espiritus promisa. No? Sa dihang nito ka kay Jesus Christ, ang Holy Spirit na ana nimo, kay siya man ang silyo. Mao bitaw ingon si Pablo nga, know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you. Kaya ang Holy Spirit na ana nimo, He dwells in you. No, He dwelleth in you. Karon, kung ang Holy Spirit na nimo, ang Galatians 5:22 and 23 nag-ingon nga adunay bunga ang Holy Spirit nga naa nimo. So normal sa usa ka luwas nga mag-manifest ang bunga sa balang espiritu nga naa niya. That is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, and so on. Mugawas gyud na, mag-manifest gyud na ang bunga sa balang espiritu nga naman tungod sa Holy Spirit nga naa niya. So dili bot pasabot nga kung maghimo kag maayo para sa kaluwasan. The truth is, bunga na siya sa kaluwasan. Second nga view nila concerning is, kining baptism. Kining baptism. Una nilang ginagamit is John 3:5. Moingon sila nga, who is born of water and spirit, you cannot see the kingdom of God. Biblical man na, naman na. Pero kung imo na tanaw ng context na, that doesn't speak about salvation. John 3:5 speaks about physical birth and spiritual birth. Giklaro na siya in verse number 6. No? He that is of flesh, and spirit is of spirit. Giklaro na siya diha ni John. So, out of context, kung tanawin mo ang context sa John chapter 3, that is the conversation of Nicodemus and Jesus Christ until verse number 21. Pag-abot sa verse number 22, that is another setting na pod. Kay katuman ng time nga gibautismo na si Jesus Christ. But concerning the context of these verses from 1 down to 21, wala gigisgutan dira ang water baptism. Never gina siya nahitabo nga gisgutan ng water baptism diya. So, ang kamatuoran diya, dili na siya water ang naadira. Dili na siya water baptism, ang naadiha. Kundili, that is a physical birth. Naghisgot ana si John og physical birth and spiritual birth in order for you to see the kingdom of God. And then second is
kining 1 Peter chapter 3 verse number 21 nga ang kung sa diin kamo naluwas sa bautismo. Kung imo na siyang ipadayon, ang giingon dra because of good conscience. Bad conscience rather. So kung imo na siyang tanawon, unsa man ang salvation? Natay physical salvation, natay salvation from the penalty of sin in hell, justification. Salvation from the presence of sin, and that is glorification, and salvation from the power of sin, that is sanctification. And then, kanay kalima, salvation from bad conscience, katong ginatawag ni Peter diya. So asa man nga salvation ang giingon dira sa Peter? Is it salvation from the penalty of sin in hell and justification? No. Ang giskutan na is bad conscience. So dili gid gihapon na siya ma-justify nga apil ang bautismo sa kaluwasan. So ang ilang ginagamit is cherry picking. Kuha lag verse tapos ilang ihatag tungod kinalay word dito nga baptism, ila ding ihatag kaya ang ilang una-una that is water baptism, which is not. So kung ilan na ipamugos atong pangutan-on na pod, unsa klase nga baptism? Na may baptism of Holy Ghost, baptism of fire, and baptism of water. Man nga baptism ang gisgutan po dito. So dili gyapon nila matubag. Ngano man, kay out of context man sila. Pero kita, bisan pagbali-balihon ta, unsa man ang pagis kaluwasan, pagtuo kay Kristo Jesus, di ginamausab. Di ginamausab. Mao gina nga atong gibarugan. Ngay katulo diya is ang kining paglahutay. Ang kining gisgutan sa Matthew 24 mo god. Ang Matthew 24, it talks, that is prophecy. Unsa man ang prophecy? That is the knowledge of the things to come. Eschatology is different from prophecy. Unsa man ang eschatology? Eschatology is the study of the things to come. Mao na atong ginahimo karon. Wala na may prophet sa atong panahon, human naman nga gihatag ang pulong sa Ginoo, naa naman ang Bible, kompleto naman eh. So wala na prophecy na to. Dili ta mo to extra biblical revelation. Wala na ingon ana. Wala na ingon ana, nagdamgo ko nga mo na dili gid na mo. Wa gyud ingon ana. Kay kompleto naman ang Bible. Pero ang kini manggong naa sa Matthew chapter number 24, this is prophecy. Kung mag-isgot manggug ka in 24 verse number 5, for many shall come saying, I am Christ and shall deceive many. Daghan ang muabot, muingon nga ako si Kristo ug mulinla sa kadaghanan. Na naman na karon in Cambodia, diri gani sa Pilipinas na gani, claiming that he is the Son of God. Niabot na. We are in the birth pain. Pag-abot, pagsulod na sa following verses, that speaks of tribulation. Pag-abot sa tribulation, wala na usab ang kaluwasan. Pagtuog, yapon na. Ngano na aman diri paglahutay? Kay kini siya physical salvation eh. Kay after tribulation, musulod ta sa millennial reign of Christ, kita mga linuwas, muhari ta kauban ni Kristo, ang katong mga mortal diri nga wa na nga matay og ni survive sila through tribulation, sila na butong managhan in the millennial reign of Christ. Mao na ang gisgutan diri is physical salvation and not spiritual salvation. So kini nga mga views sayop gini siya. Mao na nga magbasa kita Biblia. Ampo gyud ta basa ta Biblia, magtuon gyud ta ron dili ta mailad. Kaya ang ila biyang mga verses biya nasa Bible, kung di nimo tun-an, mura biya gyud tinuod ang ilang stand. Mura gyud tinuod ang ilang stand. So diri ta karon, no? The truth about salvation. Sa atong gibasa in 1 Corinthians 15:1-4, ang kining salvation, it is the finished work of Christ at the cross. Remember that always. Mao na ang nahuman na nga gihimo ni Kristo babaw sa cross. Mao bitaw gitawag siya grasya kay wala tay ambag ana. Wala tay gikadugang, wala tay gikatampo aron kita maluwas. Kay kana siya tanan gihimo na ni Kristo Jesus babaw sa cross. By the way, unsa may problema sa tao? Kabalo na ko itubag kwarta. Agawas na yan na. Ang pinaka-problema gyud sa tao is ang sala. Bisan sa mga believers gani, problema gani ng sala. Hey, problema ang sala. Sa mga believers mo na sa hinungdan babag sa panalangin. Sa mga unbelievers mo na hinungdan nga sila maimpyerno. Ang kanang sala mo gini problema. Ma-believer man ka, ma-unbeliever man ka, that is the biggest problem. Sa usa ka tao kining sala. Ingon pa si Pablo, gusto na ko nahimon, pero dili na ko mahimo. Ang mga butang nga gusto, ang dili na ko gusto himon, may mahimo na ko. Why? Because we are in the flesh.
Kini nga unod makasasala ni. Mabito di ta magkumpiyansa, samot na lanaw diri. Makasasala ni. Ano ampo? Let us pray, mangayot ang leading sa Holy Spirit, makasasala ni. O kining unod na itong makasasala ni mo, ni problema na to. And what is the solution? O sa man ang solusyon? Ang solusyon niya na is righteousness. If you're going to read Romans chapter number 3, kita, impirnuhunon ta tungod yun sa sala. O ang atong gikinahanglan is righteousness. Not our righteousness, but the righteousness of Christ. Basahon ko na ito agad. Romans chapter number 3. No. Romans 3. In 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all, and upon all them that believe. For there is no difference. Pag-abot sa 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pag-abot sa 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa diyan nituo ka kay Jesus Christ, ang righteousness ni Jesus Christ draw upon all men. Diha kanimo sa diyan nituo ka. Ang righteousness ni Jesus Christ ni kupo nga na kanimo. Gihatag diha kanimo sa diyang nituo ka kay Jesus Christ. Can you please come here, Junius? Come here. Ingani nahitabo. For example, kini si Junius mo ni si Jesus Christ. Nganong gipili nako siya, mas dako man siya nako. Oh. For example, siya si Jesus Christ. Ako ang makasasala. Ang gingon sa Biblia, sa diyang nituo ka, ang righteousness of Jesus Christ bestowed upon you. Sa dihang nituo ko kay Jesus Christ, inganing nahitabo. Pananglitan, kamo ang Dios. Ako ang makasasala. Makita ba ko ninyo ang makasasala? Sa kilid, makita ko ninyo. Pero kini sa tubangan, makita ba ko ninyo? Dili, kisa inyong makita. Kisa inyong makita. Mao gani ang kaluwasan dili mawala. Kay dili ako righteousness ni Christ. Dili akong pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Kristo ang makita sa Dios. Thank you, Junius. Muna uban mo ingon mawala ang kaluwasan? First of all, dili na ato ang righteousness. Kaya ang atong righteousness is just a filthy rags atubangan sa Ginoo, Isaiah 64:6. Gikinahanglan nato ang righteousness of Christ tungod ang problema nato sala. Tungod sa pagtuo gihatag sa imong righteousness of Christ ug dili imong righteousness. Mao na nga ang kaluwasan dili gyud na mawala kay dili na imong righteousness kay Jesus Christ na. Igsoon higala. Kini atong gibarugan grasya kaluoy sa Dios. Nay panahon si Pastor Tuper ingon siya sige, gi-challenge mi niya. Ingon si Pastor Tuper, pagtuon mo. Nami sa soteriology atong nga time. Unsa man ang soteriology, Pastor? That is the study about salvation. Ingon siya nga, gitagaan mig free range ni Pastor Tuper ato. Study mo. Ug tan-aw niyo asa ang sakto dito mo. Kaya siya kaluoy sa Dios. Wala gi usa sa mua nga ni Hawa sa pagtulunan sa Baptist. Ang Baptist dili makaluwas pero nagwali og unsay sakto nga giingon sa Biblia mahitungod sa kaluwasan. Atong problema sala, the solution is Christ's righteousness. Ang provision sa Ginoo kabalo mo unsa? The gospel. That Jesus Christ died, buried, and raising again the third day to save us. Balikon ko na to dito sa 1 Corinthians 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. But pasabot, giwali na ni Pablo sa ilaha, ilan na dawatan, kung sa diin dito po sila nagbarog. By which also ye are saved. By which also ye are saved.
Kada ba mo ingon, magsulwining ta ba, mo ingon ta ba nga, tuuhi lang si Kristo, ikaw maluwas. Okay man na, the subject of faith is there. Unsa man to, si Jesus Christ. He is the subject of faith. Kay naaman niya kinabuhingoy katapusan. Pero asa man kadapit mo tuo kay Kristo, sa iya bang milagro nga gihimo? Sa iya bang pagka-Dios? Ang tuuhan nimo aron ikaw makaangkon sa kaluwasan nga siya namatay, gilubong og nabanhaw bayad sa imong sala. And that is the gospel. Mao nang mayong balita. Ephesians 2:8 and 9, wala ginay contradiction sa gospel. Ingon ka, pastor, tungod sa pagtuo, ikaw maluwas niya. Karon ang means of God unto salvation is gospel na pod. Wala may problema niya na. Kaya nga naman, in Ephesians 2:8 and 9, tungod sa grasya kamo nga luwas pinagi sa pagtuo. Mutuo ka dito sa finished work of Christ on the cross. Kasimpula na. Walay contradiction ni ana. In-synchronize na siya tanan. Ang Romans 1:16 nag-ingon pa gani, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano man, this is the power of God unto salvation. Sumutuo ka sa nahuman na nga gihimo ni Kristo babaw sa cross. His death, burial, and resurrection. Dali ra kay kung magwali gyud, mga 20 minutes ra gyud ni siya in 1 hour. Sa tinuod gyud ginakulbahan gyud ko ba? Facing this kind of crowd. Kulba gyud siya, but salamat sa grasya sa Ginoo. Una, it is the finished work of Christ on the cross. Ikadua, it is always by grace through faith. Di ginamausab. Di ginamausab. Bisan pag unsaon nila galgal, di ginamausab. Bisan pag muhimo sila laing version, di ginamausab. Unsay giingon sa Mark 16:16 nga ilang ginapakuan gyud permi gina-emphasize. He that believeth and is, og di nimo natun-an, mura gid tinuod no? Pero i-deeper bitaw na to na makita gid nimo nga dili gyud mao. Kung end lang na siya, murag. Siya nga natuo, nagtuo, og sa Bisaya og rabia, end rabia na wala na biyang is diya. He that believeth and is baptized. Importante kay nang ano man, siya nga nagtuo og nga nabautismuhan. Kabantay mo sa Bisaya, nawala na ang is, ugra ang gibutang. He that believeth and is, siya nga nagtuo og nga nabautismuhan, dako kay na siya og part ka ng is diha. Nga naman, that speaks nga una ka nituo og tungod sa imong pagtuo, ikaw gibautismuhan. Ang NIV, ambot lang og naa pa ba ng is sa NIV? NASB, ang uban nga mga translations, ambot lang naa pa ba ka na? Pasalamat na sa King James Version nga nagpabili na siya og mao gina siya mo'y giingon sa Biblia. Mana sometimes magkuan pug magamit og Bisaya samot na ingani. Sa critical text criticism sa hermeneutics, sa diyang nagtuon mi. Si Pastor Juben Ramayan man siguro among instructor ato. Naana siya ginatawag nga synthetical analysis. Kung imong tanawon, kini siya confidential ni siya nga verse. From verse number 10 down to verse number 16 sa Mark 16. Ngano man, kay kung imo gid i-dig up ang history sa Bible, confidential ni siya kay gidugang lang ni siya. Ang original manuscript ani nga ko in Greek hantod verse 9 ra gyud siya. So kung imo gid ni siyang i-dig up, confidential ni siya nga verses using the critical text criticism. Pero kay naaman ni siya. Pero bisan na ni siya nga verse, wala ni nagpasabot nga ang bautismo makaluwas tungod anang is. That just precedes. Naghisgot na siya nga nituo ka mo nga ikaw nagpabautismo. Wala na naghisgot nga makaluwas ang bautismo. Tungod lang gid na sa pagtuo. Ano? Faith on the finished work of Christ on the cross. Faith that caused you to be baptized. And faith that produces works. Pastor, ang imong pagtuo ni produce og works, murag di man na mao ang atong pagtulunan. Wa man ko naingon nga kanang imong good works makaluwas. Ang akong punto,
nga kanang imong pagtuo tungod kay nituo ka kay Kristo, ug tungod kay nituo ka imo siyang gidawat sulod sa imong kasing-kasing, ug tungod kay naa na siya sa imong kasing-kasing, mo manifest ang bunga sa Holy Spirit sama sa akong giingon ganiya, mo na muhimo kag maayo. So ang kanang tinuod nimo nga pagtuo mo produce na good works. Dili para maluwas, kundi giluwas na kadaan mo nga naghimo kag maayo. Pero dili po na mo ay judgment nimo aron mo ingon ka kung luwas ba gyud ang tao. Kaya ang Ginoo ra maginasayod niya na. Diba? Just a sort of testimony. Naluwas ko February 26, 2010. Ang nag-soul winning sa kuha, dili pa gyud Baptist, CCF pa gyud. CCFI, Christian Church Fellowship. Sa Jensan. Ila kong discipleship, kanang gitawag nila G12 discipleship. For 4 months, ang gitudlo sa kuha, ampo, basag Bible, atong simbahan. Kanang basic lang gyud ba? Mao na gitudlo gyud sa kuha. Wala ko tudlo ay Christian living. After 4 months, di naman makaya, kay layo ang pulumulok og Jensan, wala na ko nagsimba. Nagtrabaho ko sa Dole. And, naay panahon, mahubog pagyud ko. Atong panahon na, wala pa ko sa Baptist. Bisag nahubog ko, magampo ko, kay mo may gitudlo sa kuha. Nidawat na ko kay Kristo, luwas na ko. So kinahanglan ko magampo pagkagabi. Bisag hubog, magampo, ay matulog. Kay mo may gitudlo. Pag abot na ko sa Baptist, gitudloan ko Christian living. Ay, mauday ni. Tingala ko nga every time nga himuon ako to galing nga sagyog ko. Wa day malipay ang Holy Spirit nga naanak ko. Wa day nalipay ang Ginoo sa akong gihimo. So dili gid ay tanong makaingon nga luwas ba gid ang isang tao o dili tungod niya na. Taas ba ang transition nako? 2 years ba akong transition before gyud ko nakuan sa Christian living. Naanak ko sa tampakan, nahubog pagug ko, nag full time ko ila Pastor Lando. Ito nga time. December. Mao primero na akong sampa gid sa Baptist ato nga time. Antod nga gitudluan ko ni Pastor Lando, Christian living, disciple ko ni Kuya Nunoy. Kuya Nunoy, una man na sa kuha, iya kong gi-disciple. Ingon gani siya, iya kong gisulwining, kaya taas man kong buka to. Naas tindahan, ingon siya nga, kung mamatay ka, langit na kapadulong. Ako, langit eh. Siya, sure ba? Di siya mo to. Di siya mo to. Nganong langit man ka? Tungod kay, ako nang gidawat si Kristo sulod sa akong kasing-kasing. Sure ka, luwas gyud ka? Di siya mo to, kaya taas man kong buka to. As ko buhok niya, kawat-kawat pa ko atog dalikyat o dili mayo. Antod nga, gidisciple ko, natudluan ko. Ang tinuod nga luwas, mausabra man gyud na. Pero dili ginaingon nga isa ka ana, maluwas dayo, mabago dayon. Dili oy. It takes time, ang transition ana. I don't know, depende sa tao, ang transition ana, mataas o mabubo. But the point is, dili isa ka ana, magbago din ang tao. Dili na isa ka ana. Kabalo mo sa struggle sa usa ka tawo nga gustong magbag-o. Kana bang na kay gihimo gusto na ka magbag-o pero wala ka kabaloon saon. Pero that time nga naa na ko Jesus Christ. Ay ami gusto ko Lord di nagi ko gustuhan ni Ginoo. Maluoy ka Lord, tabangi ko. Mabag-o ra gyud ka gawas kung isurrender nimo na sa Ginoo. Nga ikaw mismo sa imong kagalingon mingon Lord di na ko gustuhan ni please tabangi ko. Mo na dili ta ka judge sa tao ba? Luwas ba siya dili tungod lang ni ana? Siya na ginasayod ana ug ang Ginoo gyud. Kung tinud na siya nituo sa Ginoo, luwas gid siya. Man lang ang kining maayong buhat, ebidensya lang gid ni sa kaluwasan. Resulta ni sa kaluwasan. No makaingon gyud ta nga ang tawo nakaangkos sa kaluwasan na may good works good na usab ba ana. Pero dili po na mo judgment na to kung luwas ba gid siya dili. Siya ra may nakabalo ana og Ginoo gud. Di man gud kita. So let's go here. Kaning justification, Romans chapter 5 verse number 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. That speaks of justification in the sight of God. Wala gi question ni ana. Ano man? Tungod sa mo pagtuo kay Kristo Jesus, gi-justified ka, gideklarar ka nga tarong atubangan sa Ginoo. But pasabot ang gideklarar nga tarong, di ka tarong. Di kita tarong, di ba? Di kita tarong, dawaton gyud nato na. Wa gid tarong na to. Ang Biblia ginag-ingon there is none righteous no not one. Ngano nahimo man tang tarong tungod kay Kristo Jesus. Tungod niya nahimo tang tarong. Tungod kay nito ta diha kaniya.
Pagtanaw sa langit ng Amahan sa tuwa, ang righteousness of Christ mo inaan nato, dili ang atong pagkamakasasala. Mo nang gideklarata nga tarong atubangan sa Ginoo tungod ni ana. Igsoon ni gala. Kanang justification in the sight of God, wa may nakabalo ni ana. Sa mo ganing pamilya until now, ako ra gyapon ng Baptist. Ako mga igsoon, actually akong igsoon, bago ra niabot og lama-lama, nakaminyo siya taga lama-lama, akong manghud. Bye. Ako siyang gi-invite. Maybe, siguro second service, I don't know. Ito nga siya. Struggle Wala sila kabalo primero nga, luwas na ko ni, na ko'y Kristo. Kung saan man napagkabalo nila? Mo ginagiingon gani, nga patay ang pagtuo kung walay buhat, mo nagiingon ni James. Ang kanay mong pamilya, wala na nasayod kung na-justify na ka by faith diha kay Kristo. Kano sama na sila masayod kung nagsugod na kaghimog maayo sa ila, ha? Makaingon sila, tarong nagiday ning tawhana. Kung sa termino pa namos Bible School, so naulian nagiday ka bay. Naulian nagiday ka. Oh? Kanang giingon ni James, dili man na siya contradict sa Ephesians 2:8 and 9. Actually, suporta pa gani na. Kay dili man gud pwede nga naluwas ka, unya walay bunga. Nagin ay bunga kanang paghimog maayo mo gid moingon siya nga patay ang pagtuo kung walay buhat. To give you the context, mo na siya context ano yun? I only have 10 minutes. Mo na siya ang context ano yun? Ang mga naluwas ano yung panahon na mga balo, ana sila yung mga differences ba? Mga balo sa mga Hudiyo o sa mga Greeks. And then na mga, katong mga nito kay Jesus nga nasa low state ba? Anay mo bago na katong mga nasa higher level sa society, maglingkod sila atong babaw niya ang ilang mga tilo, ilang ipang taktak ana sa lingkuran kay murag ana ba? Na. Kunya katong mga nasa low state dito maglingkod, niya abug-abugan tapos na mga dili maayo ba? Mo na nga ningon si James, ipakita ninyo yung pagtuo pinagi sa inyong buhat. Wala na siya naghisgot og kaluwasan. Ang yang gisgot ana nga dili maghimog ingon ato. Dili maghimo og binuang kay luwas naman ka. Dili man daog-daog og kauban nga mga Kristohanon. Mo na gusto ipasabot ni James. Gusto ni James nga kanang magsinabtanay na unity, solidarity sa church. Wala gid siya naghisgot nga makaluwas ang mayong buhat. Ang gisgot diha gusto lang niya i-unite ang church ba walaon ang mga differences, walaon ang panabingkil. Mo nagigiingon na ni Apostle James. Ay pakita niyo yung pagtuo pinagi sa inyong buhat. Huwag na naisgot og kaluwasan. Dirito sa last karon, no? The truth about salvation first, it is the finished work of Christ on the cross. It is always by grace through faith. And third, it is to be preached to the lost. Lisod kay iso ni gala nga ang kaluwasan magpabilin ra nimo. Giluwas ka sa Dios in a purpose. Giluwas ka sa Ginoo, ikaw siguro ang una naluwas sa inyong family. Dili na siya sa lagma. Kaya ang gusto sa Ginoo, apili mo pamilya maluwas. What if abot sa panahon sila may impyerno, ikaw malangit? O sa nakabugat? Ingnon ka sa mga igsuon, tol, kabaw man day ka sa maluwas, wa man ka nag-ingon sa mua. Kabaw man day ka sa ang kaluwasan, wa man kunin mo suginli. Tanawa aron o. Pa-impyerno ko, ikaw palangit, lipay ka diha. Kami mga agwanta midri. Imong mama, imong papa. Dong, wa man kunin mo suginli, pa-impyerno ko. Imong mga igagaw. Gaw, unsa naman ni ron? Walay katapusan ng among pag-antos sa impyerno, ikaw malangit ka. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mugid na siya ang tumong ug tuyo ni Kristo diri sa kalibutan. Gihatag niya ang Great Commission. Matthew 20:19 and 20. All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Go ye therefore and teach all nations. So sabi mo itudlo, ang maayong balita sa kaluwasan.
Second is baptizing them. Mao bitaw ang atong bautismo katong nakasabot sa kaluwasan. Kaya that is the sequence in the Great Commission. Ang pag-soul winning dili pa na pagdalag-kalag at ubangan sa Ginoo. That is just the first step. Kaya ang pagdalag-kalag at ubangan sa Ginoo na soul winning, gibautismohan, nagpabilin og nangalagad yun na sa Dios. Mao ni pagdala og kalag at ubangan sa Ginoo. Soul winning is just a first step. Pero importante kayo ang pag-soul winning aron ang tao makasabot sa kaluwasan. Pastor, pila na ka barangay atong gi-soul winning, dagan na kita gi-soul winning, pero nganong wala mangyapon sila diri sa simbahan. Hey, dili na to trabaho ang magdala nila diri, ang atong trabaho pagsuginlon lang. It is the ministry of the Holy Spirit nga mo-convict nila. It is the ministry of the Holy Spirit nga mudala nila diri. Trabaho lang ta. Dayo sa katawo ingon na Ginoo siya daw, palihog ko tulod anang bato daw, bato. Tulod niya, gitulod. Ingon siya, Lord, failure gyud ko. Kadugay na akong tinulod, magbula na, wagi ko kay rog, bisan gamay. Ingon na Ginoo sa iya, hawa man ako kasuguay, irog, akong isugo ni mo, itulod lang na diha. Usahay ba? Malimot ta ba? Ang gisugo sa to, sulwining lang. Ma-frustrate ta usahay, wa man gibunga ni atong trabaho, sige lang taglakaw. Bible student, staff, I encourage you. Kung unsa ning pattern diri, mao po ning pattern sa gawas. Ang kalainan lang, diri, daghan mo, pag-abot dito, kamo na lang. Ang kalainan lang, diri, naisakyanan dito, mag-hike ka. Diri, na-office, mag-hike ka, tubil, dito wala. But the same pattern, kung hingatulog ka diri, hingatulog po ka sa field, wala may magbuot ni mo, kay ikaw may pastor. Kung soul winner ka diri, soul winner ka sa field. Wala may magbuot ni mo, kay ikaw may pastor. Sa pag sa kaurasa mo mata diya, way magbuot ni mo, kay ikaw may pastor. Pero ang pangutan na kisay mong walihan pagka-Domingo, wala. Wala. Mao na magdasig mo, mag-soul winning anuman kay maora na nga pattern paggawas ninyo. Discipleship, Bible study, maora na nga pattern pag-abot sa gawas. Ang kalainan lang dito wa kay kauban daghan. Limited imo resources pero mao lang gyud na siya nga pattern di na mausab. Mao na nga habit ra gyud na kung hingatulog ka hingatulog yung kabot dito. Tapulan ka mo gawas, tapulan ka mo gawas dito. I remember, napa ko 3 minutes. Nako yung sa amigo. Nagsakit. Sa last day niya sa iyang kinabuhi, ako siyang gikarga. Kay dalon sa ospital. Ang iyang sakit is contagious at nga time. Giingnan ko nga di ka mudol sa mga bata kay ang takda ng mga bata kay mo siyang gikugos. You know? Sige, di ko mudol sa mga bata, ako siyang kuguson. Kugos na ko siya, sulod sa L3. Dala na mo hospital. Gibalibaran mi sa buntuyan. Last part, niabot mi probinsya sa Kapatagan. I stayed there. Until kadlawon, wala siya laing gihimo. Iyang gusto sulwiningon ang iyang ugangan. Until his last breath, nagsulwining siya. Hantod nga nabugtuan siya sa ginawa, nagsulwining siya. Akong suod nga amigo, si Harold Basmayor, kabatch na ko sa Bible School. Until his last breath, iyang gigamit mag-soul winning. Kay bugat ang kalag para sa iya. Ikaw, kumusta man ka? Kumusta man ka? Kumusta man ang kabugaton sa kalag sa imong kasing-kasing? Na mga panahon siguro, nag-commit ka sa Ginoo, nihilak ka diri sa altar. This is the right time to renew your commitment. Balik. Sa una, dasi ka mo tudlog bata. Kalit lang kawala. Balik. For the sake of souls of men. For the sake sa mandate sa Ginoo sa tuwa. For the sake of Christ. Balik. Renew your commitment. Balik mo. Pagtudlog bata, pagsulwining, kay maura gid na. Atong sole purpose is to glorify God. Ang kaluwasan di mawa,
Pinaagi na, kana siya finished work of Christ on the cross. It is always by grace through faith. Ug kinahanglan nato nang himuon because that is the Great Commission. That is the mandate of God. And the propagation is worldwide. Napako illustration but I don't have time. Let's end this. I hope katong mga burden ninyo sa una, mga old faces nga kailan ako, nga uban o saturation sa una, alas 12:30 alauna, manglakaw. Kailan ko ninyo? Kapon nagulat ko. Kaya binako, pareho gyapon sa una matapok. I'm longing for that. Balik mo. Sulwining mo, tudlo mong bata. Ibalik to kung unsay naanda na to. Ayaw ninyong wala aki. Maulang yun na ang kalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Balik ta. I urge you, balik ta. Balik ta tulog bata. Sulwining. Heavenly Father, Lord, I don't know kung unsa ang imo pagig-istorya sa matag kasing-kasing karon. I just preach your word. I just preach, Ginoo, kung unsa ang imong gusto nga iwalin ako. Ginoo, tanduga ang matag kasing-kasing sa matag usa, O Lord. Nga sa una, grabe ang ilang kadasig sa pagpangalaga diha kanimo. But just a moment, Ginoo, nawala sila. Katong mga soul winner, katong mga gatudlog bata, cultivate their hearts, speak to their hearts karon, Ginoo. Nga mubalik sila, Lord, kung unsa ang naandan sa ministry. Nga mubalik sila, sige, Ginoo, sa pagpangalagad nga kanimo. For your sake, Ginoo, nga daghan pang ma-reach nga mga kalag may tungod sa kaluwasan. For the sake of the children, Ginoo, nga makaangkon sa kaluwasan. Ginoo, kahangyo ko diha kanimo. Ibalik ang kainiton sa matag kasing-kasing, Ginoo, sa pagpangalaga diha kanimo, Dios. Ibalik, Ginoo, ang kahangawa sa kalag sa matag kasing-kasing. Not only to the old faces nga ako nailhan, but also sa mga bag-o, Ginoo, ibutang ang kainiton sa ilang kasing-kasing, O Dios, that they will involve in the ministry. Nga dili sila musugot, nga ilang pamilya maimpyerno, ila kining suginlan, Ginoo. Nag-pray ko diha kanimo, Dios, nga ibalik ang kainiton sa ilang kasing-kasing. So, Jimuel, Gangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. Maghimo tani nga invitation. Padayon pagduko sa ulo, piyaw sa mata. Maghimo tani unang invitation kung naman tayo mga bisita diri. Kakaroon sa Balay Tigumanan. Nakadungog ka sa mensahe ug imong nakita nga simong kaugalingon wa gyud ka kasiguro nga kung mamatay ka adto kag langit. Ayaw ug usiki kini nga panahon. Dawata si Jesus Christ tuuhi ang iyang gibuhat dito sa cross, nagpakamatay siya aron pagluwas, gilubong og nabanhaw, aron pagluwas nimo og nako. Now karon kung nabati nimo nga wa gyud ka kasiguro, nga kung mamatay ka ang imong kalag mo adtog langit, dawata si Jesus Christ. Dawata si Jesus Christ. Ayaw paglangan, kung imong dawaton si Jesus Christ, palihog ko og isa sa imong kamot, kung duda ba? Duda ba? Siguro may yung pastor, wa gyud ko kasiguro kung mamatay ko adto kog langit, pwede ba nimo isa imong kamot? Ado na ba? Pastor, gusto nako nga akong kalag mo adto langit. Gusto nako nga dawaton si Jesus Christ nga kung manluluwas. Ado na ba? Now I presume nga ang tanan nato nakadawat na sa kaluwasan. Now Christian, ang pulong sa Ginoo naghatag og pahimangno, pahinomdom ka nato. Yes, tinuod. Naana nato ang kaluwasan kung ikaw tinuod na nga luwas. Pero sahay, na mga butang nga makapabag nato sa atong pagpangalaga da si Ginoo, number 1 ang sala gyud. Mag-struggle, nag-struggle sa atong kinabuhi. Usahay na mga panahon nga nagtapol ta sa atong pagpangalagad si Ginoo. Ado na mga panahon nga maglisod na ta og tikang sa atong tiil aron pagpangabig og kalag. Nalimot na ta sa atong mga commitment sa Ginoo. Siguro nagampo ka sa imong mga mahal sa kinabuhi pero wa pa gid na nimo gibuhat hantod karon, sige lang kag-ampo. Ayaw paglangan
mga igsoon ko da sa Ginoo, i-renew ka ng imong commitment da sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo ang kadasig sa pangabig og kalag ug ipadayon ang pag-ampo diha sa imong mga mahal sa kinabuhi. The altar is open. The altar is open. Naa ang tong pulpito open. Pakikistorya sa Ginoo ang Ginoo nga, Lord, please, tabangi ko Ginoo. Tabangi ko, Lord, sa pag-renew sa akong commitment. Tinuod, Lord, nagtapol na ko Ginoo. Panghay o grasya sa Ginoo. Faith without work is dead. Maybe na kay gidugay na gyud nga giampo sa Ginoo pero pag gid na nimo buhata. Buhatan na mintras nga dili pa ulahi ang tanan. Kung ikaw adunay kahangawa sa imong mga mahal sa kinabuhi, padayon pag-ampo da sa Ginoo. Ipakita mga igsuon ko da sa Ginoo da sa imong kinabuhi ang maayong buhat ug sugdan kana nato diha sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw pagsugot, dili ta mo sugot nga kitarang mo atog langit. Dili ta mo sugot nga kitaray mo atog langit ang atong mga mahal sa kinabuhi moabot ang panahon nga mag-antos tungod kay wa nato sila gisuginlan or baka nakita nila sa atong kinabuhi nga wa gyud tay kausaban. Unang usa nga hinungdan niya na nga dili sila muduol diha sa Ginoo. Amahan nga langit noon, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa imong paggamit Ginoo ni Pastor Carl Ginoo. Pahinomdom na mo Lord about sa kamatuoran may tungod sa kaluwasan. Yes Lord, kami mga anak na gyud diha kanimo. Mituo mi sa imong gibuhat dito sa cross, nagpakamatay ka alang sa among kaluwasan. Ug usa na nakadlaw amo kang gidawat nga among manluluwas. Ug mo kana hinungdan nga mo adto miglangit dili tungod sa mayong buhat namo. Pan Lord, adunay mga sala man nakababag usahay sa imong pagduol diha kanimo. Mo na nagkinahanglan mi sa imong pagkamatarong Ginoo sa matag adlaw. Nagkinahanglan gid mi sa imong grasya Ginoo. Lord, tabangi mi Ginoo ang mayong buhat or ang bunga sa balaang espiritu Ginoo makita sa mong kinabuhi. Tabangi matag-usa na mo Ginoo. Lord, i-bless ning mga katawhan imong mga kanakan Ginoo. Wa ko nasayod kung unsay lagi pangayo di animo. Wa ko nasayod Lord kung unsay naa silang kasing-kasing, unsa man ang ilang gitinguha, giampo diha kanimo Lord, ikaw rang nasayod. Busa ko silang gitugyan diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang tanan akong giampo o gisalig diha kanimo, gipasalamatan ka in Jesus name. Amen and amen.